Sa Tanawan, Batangas, makikilala natin ang mag-asawa na pinag-aralan ang pagtatanim at pagproseso ng iba't ibang klase ng halamang gamot. Katuwang ang kanilang kumpare na nagtanim ng lagundi, naparami nila ito at isa sa pangunahing produkto na nakapagpaunlad sa kanilang buhay at nakapagpatayo pa ng isang planta sa pagpoproseso ng iba't ibang klase ng halamang gamot. Pero bago sila umunlad, nagpatong-patong na problema ang kanilang kinaharap. 2007, nag-carry ako ng different mga food supplements. Yung mga nakuha ko palang empleyado, lahat pala sindikato. Kaya bumagsak yung negosyo namin in 1 year time, utang dito, utang doon, singil dito, singil doon. Sabi ko nga, kunin mo na yung kotse ko, yung iba yung Pajero, sa'yo na. Di ba? Wag lang yung bahay ko. Nakasanla pa yun eh. Nanakawan pa kami sa Heritage, nalimas pa lahat ng gamit namin sa sasakyan. Parang tuloy-tuloy yung malas namin. And then, dumating si Ondoy, na lumubog yung bago namin sasakyan. Kaya sabi ko, ano pang nangyayari sa atin? Ba't ganito buhay natin? Sa dami ng dinanas na problema, halos sumuko na siya. Kaya naman tinuon ang oras at depresyon sa dibisyon kay Padre Pio at isinuko sa Diyos ang kanyang sarili. Siyempre, down na down ako. Lahat ng naririnig ko, bakit nangyari yan? Ba't ka nandito? Ba't ka nagtiwala? Kung pakikinggan ko yung mga nasa paligid ko, matidepress ka. Sabi ko, instead na magpakamatay ako, dito ko hanapin yung response ni Lord na bakit nagkaganon yung life namin, ano yung pwede niyang gawin para maging maganda pa rin yung buhay namin. Kasi that time, I was just 35 years old. Kalaunan, unti-unting tinugon ang kanyang mga dalangin. Pinag-aralan ang pagtatanim at pagpoproseso ng mga halamang gamot. Sa tulong ng mga farmers at kanyang kumpare, naparami nila ang mga lagundi at nagkaroon pa ng planta na nagpaprocess ng iba't ibang halamang gamot. After 2 years, noong 2012 na, nag-present na ako doon sa pinakamalaking kumpanya para mag-market ng lagundi. Ito na si Plemex. So natulungan na kami ni Plemex para palakihin. Now, whatever the requirements ni Plemex na i-deliver namin. From nothing to 250 kilograms. Now, ang order sa amin, you know what? 10,000 kilos. So that's maybe the success of this mission na ibinigay sa amin ni St. Padre Pio. Tinulungan kami sa pagdarasal namin and really, Lord, give us this blessing. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang mga pagsubok. Napakatinding pagsubok na tila katapusan na ng kanyang buhay. Patuloy na sinusubukan ang kanyang pananampalataya. Nasira yung kidney ko. Dinalisis ako for 2.5 years. Luhod uli ako, iiyak ako uli. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng donor kasi ang only reason para mabuhay ako is a kidney donor. In 15 days, nakahanap ako ng volunteer. Nagtayo ako ng dugo noong 2017. Talagang mamamatay na ako, makita mo yung aking mga picture. Sabi ko, dasal lang, dasal lang. So, nung nag-receive ako ng anointing of the sick, yun na yung first day ko. Tapos gumaling na ako sa tuberculosis. Sabi ko, June 23, operahan niyo ako. So, May, nag-iipon ako ng pera pang-transplant ko. And then June 23, I received that new kidney. After 5 days, lumabas na ako. So, because of dasal, I have life. May misyon pa pala siya na makakatulong sa buhay ng iba. Noong panahon ng pandemya, umabot sa 8 tonelada ng lagundi powder ang kanilang ipinamigay. At ito'y nakatulong na makarecover ang maraming COVID patients. During the pandemic po, marami po din po kayong mga pamahagian. No? Oo, kasi talagang niniwala kami na may epekto to. Kasi ilang taon na kami, halos 20 years. Lahat ng i-harvest, ipoproduce natin, ipapamigay natin sa mga facilities, sa mga munisipyo, sa mga lugar na mataas ang COVID. Sinong mag-aakalang ang dating baon sa utang at halos bawian na ng buhay ay may misyong palaganapin ang tradisyonal na halamang gamot sa Pilipinas. Nang dahil sa pananim na lagundi, sa utang ay nakabawi, nakapagbigay lunas pa sa mga taong may COVID noong panahon ng pandemya. Ngayong episode po, makikilala natin ang isa sa mga nag-pioneer din ng mga medicinal plants dito na sa Pilipinas.
si Sir Patrick, at syempre ang kanyang kumpare na talagang namamahala sa pagdating sa pagtatanim ng ating mga medicinal plants dito, sir, saan? Sa Natatas, Tanawan, Batangas. Yan. Although itong barangay na ito, Santor. Ano-ano ba yung mga klase ng halaman na kanila itinatanim dito, at yan naman ay nagiging processed na mga gamot at supplements sa planta ni Sir Patrick. Hindi na po pinapansin ang ating mga medicinal plants sa Pilipinas, at ngayon unti-unti nating bubuhayin at i-inspire kayo ni Sir Patrick at ni Kuya Cesar ngayong episode. Ito yung aming farm tree sa Biofarm. Dito mas marami kayong makikita ng mga lagundi, no? Dahil talagang yan yung main focus plant namin, dahil we supply nga for medicine, no? Yung pangangailangan sa cough, pangangailangan sa asthma, overall respiratory cases, ay alam namin masasagutan na nagundi. Kaya nga itong lugar na ito is 21 hectares nga ito, no? But kalahati pa lang yung tinataniman namin. And then ang basehan ko rin para makita na maganda yung lupa niya, maraming mga fruit trees ka makikita. Di ba? Kaya nga kasi nagsimula ito dun sa sign ng Ezekiel 47:12, no? Every fruit trees will bear fruits for foods and its leaves for healing. So yan yung naging basehan ko talaga. Ako si Arsenio Cesar Petso, farmers ng Binhi Company. Ang first step namin ay siyempre linis ng tataniman lupa. Sunod doon, i-cultivate para maluwag ang pag-ugat ng lagundi. Tapos noon, aming tataniman ng stem ng lagundi yung matured na ang sanga para madaling sumibol. Once na naitusok namin sa taniman, after 1 week, lalabas na yung pinakasibol ng stem. Bawal kasi ang fertilizer eh. Ang i-apply lang namin katulad ng mga chicken manure. Kasi siyempre halamang gamot yan ay bawal talaga yung mga hindi dapat eh. Nakita ko sa lagundi parang ayaw na insekto kasi sa una medyo mapait ang leaves. Pero pag nag-mature na ayaw na rin niya kaya magandang gamot sa tao eh. Hindi man inaatake ng anumang hayop. Dito sa ating nakita sa ating dinanan, magaganda naman ang pagka-leaves nila. Simula sa puno, pagkasibol niyan, talagang dapat laging malinis hanggang sa iyong harvestin. Ay hindi namin pinadarami ang damo kasi baka matalo ang buhay ng lagundi, kaya dapat malinis talaga. Ang lagundi, once na establish na ugat, pwede na walang tubig, walang diligan. Basta tumungtong sa 4 months, matibay na kahit anong panahon. Anong espasyo? Ang ibig sabihin ng pagitan, para hindi mahirapan ang paglilinis. Sa dadaan. O paglilinis. Pero yung pagitan naman ng planting niya sa 1 by 1 yan. 1 by 1, 1 meter, para hindi maglaban ng ugat at makakuha ng nutrients. Oo. Ayan. At ito naman dito, kasya isang tao sa pagitan. Kasi ginagamit namin grass cutter. Grass cutter, mas madali. O mas madaling linisan, maintenance. Hindi namin pinalalaki kasi mahirap sa mga farmers lalo na sa mag-harvest pagka tumaas. Kung talagang papabayaan mo, kaya niyan, mga kapantay ng nyug na yan. Nasa 20 years na kaming nagtatanim, wala naman ako nakikita malaki. Kuya Cesar, namumulaklak din pala ang Oo. Sign ng matured na ang leaves, pwede nang harvestin pag may flower na ganito. May bulaklak na. Ang ganda ng bulaklak, kung tutusin, no? Oo. Kulay blue. Nasa 4 months na ito. 4 months. Ready to harvest na. So may mga harvest kasi, may mga vines pa. Kaya talagang iniisa-isa yung mga gaya nito, di ba? Hindi siya kasama. Kasi mare-reject yung ating mga plants. So ito, basta importante, minsan bago mag-harvest, pinapatay muna yung mga weeds, no? Na sumama. And then once na okay, kasi matured na lahat yung mga stem na yan eh. No, ano pong part ng harvest ang kinukuha ninyo? Basta from that matured
tree, yung matured plants ng lagundi. So kinakat na nila lahat 'yan, no? Yun. And then ang mga sinasama lang talaga diyan itong mga matured leaves na 'yan. Matured leaves. Oo. Yung talbos, Yung talbos, pwede mo isama pa rin, pero kumbaga yung kanyang benefits hindi masyado sa talbos eh. dapat sa mature. Oo, dapat doon sa mature. Kaya ang hawak mo diyan pag ganyan, yan. Ganyan. So hindi mo isasama yung talbos, yun lang ang gagawin mo doon. So, syempre, sabi nga ng iba, no, karamihan, behind the success of a man is a very supportive, loving wife. Yan. Thank you. Si Doc po, ang ating pinakamagandang perspective natin na mapapakinggan. Kung hindi niyo po nalalaman, si Sir Patrick at ang kanyang asawa po ay nasa medical field. Si Sir Patrick, ano pong field? He graduated medical technology sa Yan. University of Santo Tomas, UST. Yan, UST. And nako, nag-top siya sa board namin Ayun, no? noon. Si Doc naman ay talagang practitioner pa rin hanggang ngayon. Oh, yan na yung ating charity. Yan. Yeah, ang anak namin, doktor din. Ayan. Pagdating sa modern medicine, ang gamit ng mga lagundi. Sa modern medicine, matagal na ang lagundi as a very effective bronchodilator. Yung nagpapaluwag ng daluyan ng hangin. Okay. Kaya very effective sa mga may asthma. Di ba yung may asthma, no? Nagwiwi sila, hindi makahinga. Ang lagundi, yan ang gamot na natural for asthma. Ayan. At nakakakita tayo ng mga pasyente, talaga nag-i-improve sila, no? Minus the side effect. Kasi yung mga gamot na anti-asthma, may mga side effect yan, nanginginig yung pasyente, nagpa-palpitate. Ito, wala. Ayan. So kaya lang, ang maganda pa, no, as compared to other herbal plants, no, pinag-aralan. Kaya alam natin sa Pilipinas, ang dose na gagamitin natin I ay 600 milligrams. Ayan. Yan. Dapat. Para sa matatanda. At 15 milligrams per kilogram body weight para sa mga bata. So, very scientific. Ayan. So ito po yung isa sa mga na-harvest nila. Kukunin po ang mga dahon, hihiwa-hiwalayan po ng ganito, pipitasin ng ganyan. Mas kailangan daw pong makuha yung mga matured na dahon. Yung potency daw ng mga talbos hindi ganun kalakas, kaya matured na dahon ang mas kailangan nila. And ito naman pong pagkatapos ng maghapon nilang mag-harvest, ito naman ang dadalhin sa kanilang planta para i-process. Ito po ay hindi pwedeng matuyo o mainitan, kaya mabilis po nila agad itong dadalhin sa kanilang planta para ma-process. At ito ay magkakaroon pa sila ng sorting. So may mga naliligaw na mga ganitong mga ibang damo, tatanggalin po yan, itatapon yung mga dumi, at saka naman po nila ito ipaproseso para maging kanilang mga gamot o supplements din. Yan, so ready na po ako mag-opera sa surgeon. So ito po ang kanilang disinfection area. Bago po kayo pumasok doon sa kanilang start ng processing, ay kailangan maghugas ng kamay. At meron din po silang ozonation process na nililinis po yung hangin bago po sila mag-start. So dito po nag-uumpisa yung kanilang processing. Pagkagaling po sa farm, dadalhin po dito. Tapos kailangan po nilang gawin yung mga standard procedure sa disinfection. Magsuot po ng tamang attire para sa kanilang pag-iingat na maging malinis po, no, at hindi po kontaminado. Pagkagaling po sa labas, papasok dito, isosort nila yan, and then saka naman nila mag-umpisang ugasan. Bago makamit ang kanilang pag-unlad, paano nga ba sila nagsimula? Noong una ay halos walang direksyon ng kanyang buhay at patong-patong pa ang mga problema. 2007, nag-carry ako ng different mga food supplements. Yung mga nakuha ko palang empleyado, lahat pala sindikato. Kaya bumagsak yung negosyo namin in 1 year time, utang dito, utang doon, singil dito, singal doon.
Eh sabi ko nga, kunin mo na yung kotse ko, yung iba yung Pajero, sa'yo na. Di ba? Wag lang yung bahay ko. Nakasanla pa yun eh. Nanakawan pa kami sa Heritage, nalimas pa lahat ng gamit namin sa sasakyan. Parang tuloy-tuloy yung malas namin. And then, dumating si Ondoy, na lumubog yung bago namin sasakyan. Kaya sabi ko, ano pang nangyayari sa atin? Ba't ganito buhay natin? Sa dami ng dinanas na problema, halos sumuko na siya. Kaya naman tinuon ang oras at depresyon sa dibisyon kay Padre Pio at isinuko sa Diyos ang kanyang sarili. Siyempre, down na down ako. Lahat ng naririnig ko, ba't nangyari yan? Ba't ka nandito? Ba't ka nagtiwala? Kung pakikinggan ko yung mga nasa paligid ko, matidepress ka. Sabi ko, instead na magpakamatay ako, dito ko hanapin yung response ni Lord na bakit nagkaganon yung life namin, ano yung pwede niyang gawin para maging maganda pa rin yung buhay namin. Kasi that time, I was just 35 years old. Kalaunan, unti-unting tinugon ang kanyang mga dalangin. Pinag-aralan ang pagtatanim at pagpoproseso ng mga halamang gamot. Sa tulong ng mga farmers at kanyang kumpare, naparami nila ang mga lagundi at nagkaroon pa ng planta na nagpaprocess ng iba't ibang halamang gamot. After 2 years, noong 2012 na, nag-present na ako doon sa pinakamalaking kumpanya para mag-market ng lagundi. Ito na si Plemex. So natulungan na kami ni Plemex para palakihin. Now, whatever the requirements ni Plemex na i-deliver namin. From nothing to 250 kilograms. Now, ang order sa amin, you know what? 10,000 kilos. So that's maybe the success of this mission na ibinigay sa amin ni St. Padre Pio. Tinulungan kami sa pagdarasal namin and really, Lord, give us this blessing. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang mga pagsubok. Napakatinding pagsubok na tila katapusan na ng kanyang buhay. Patuloy na sinusubukan ang kanyang pananampalataya. Nasira yung kidney ko. Dinalisis ako for 2.5 years. Luhod uli ako, iiyak ako uli. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng donor kasi ang only reason para mabuhay ako is a kidney donor. In 15 days, nakahanap ako ng volunteer. Nagtayo ako ng dugo noong 2017. Talagang mamamatay na ako, makita mo yung aking mga picture. Sabi ko, dasal lang, dasal lang. So, nung nag-receive ako ng anointing of the sick, yun na yung first day ko. Tapos gumaling na ako sa tuberculosis. Sabi ko, June 23, operahan niyo ako. So, May, nag-iipon ako ng pera pang-transplant ko. And then June 23, I received that new kidney. After 5 days, lumabas na ako. So, because of dasal, I have life. Pero kung makikita niyo ako ngayon, yung life ko noon, 60 kilograms lang ako. Bumagsak yung katawan ko. Pero ang life ko before, 120 kilograms. So, that's another test, no? Because hindi pa tapos yung mission ko nga na maipasa itong lagundi. At yung pala, after 2017, 2020, eto na. Pandemya na. So, doon na sinagot ni Lord kung bakit mo kailangan itanim ang lagundi dito sa Pilipinas. May misyon pa pala siya na makakatulong sa buhay ng iba. Noong panahon ng pandemya, umabot sa 8 tonelada ng lagundi powder ang kanilang ipinamigay. At ito'y nakatulong na makarecover ang maraming COVID patients. During the pandemic po, marami po din po kayong mga pamahagian. No? Oo, kasi talagang niniwala kami na may epekto to. Kasi ilang taon na kami, halos 20 years. Lahat ng i-harvest, ipoproduce natin, ipapamigay natin sa mga facilities, sa mga munisipyo, sa mga lugar na mataas ang COVID. So kasama namin ang Red Cross, kasama namin ang mga konsehal ng bayan. Pumunta kami sa mga mayor, kay Mayor Vico Soto, kay Mayor Lani Mercado, kila Mayor Nieto ng Cainta. Nagpunta kami sa Batangas, nagpadala rin kami sa Cebu, sa Tacloban. Almost all over the Philippines na. Hindi kasi 4 na tonelada yung pinamigay. Naging 8 tonelada. Oh, wow. Process na yan. Nakasako-sako na siya yung paper pack. Sinong mag-aakalang ang dating baon sa utang at patong-patong ang problema at halos bawian na ng buhay ay may misyon pa pala. At hanggang sa ngayon, patuloy na lumalago ang kanyang negosyo at patuloy na nakakatulong na makapagbigay ng trabaho sa kanilang komunidad at aktibo sa mga charitable works ng Lions Club. Kung maniniwala tayo sa halamang gamot, mapapababa natin yung cost ng mga Western medicine. Dahil hindi lahat ng tao sa Pilipinas can afford to buy those medicine, lalo na kung maintenance medicine na yan.
So bakit hindi natin payamanin itong mga halamang gamot? Dahil ang unang mga matutulungan natin are rural farmers. Yung mga mahihirap nating mga kababayan na talagang sa lupa lang umaasa para magkaroon ng income. Yeah, so agree ba kayo sa agree? Agree sa agree. Pare, agree sa agree. Agree sa agree. Yeah.